siya pong executive director ng Simbahang Lingkod ng Bayan at dapat isa lang movement petitioner. At papag-usapan po natin yung pagiging okay na at pagpasa po or nakapasa na sa second reading ng Anti-Political Dynasty Bill. Magandang hapon, Sir Carlo. Si Alex po ito. Yes, magandang hapon po, Ms. Alex. And thank you po for inviting the Dapat Isa Lang movement to this program. And thank you for, syempre, pagpapaunlak po sa amin, Sir Carlo. Unang-una, Sir, syempre, nabalitaan nyo naman po siguro na nakapasa na po sa second reading. Ito pong Anti-Political Dynasty Bill. And ano pong inaasahan nyo? Ito ba'y magtutuloy-tuloy na? Opo. So, binabantayan din po natin no ang galaw sa Kongreso at saka sa Senado tungkol dito sa anti-dynasty law. At in a sense parang nakita na naman po namin na mabilis na po yung proseso niyan kasi nung kinonsolidate po nila yung bills no around House Bill 8389, I think more than 100 Congress representatives were already signing in no. So, feel po namin at isa pang malaking bagay doon, ito po ay yung sponsored, yung version po no kung saan sila nag-consolidate. Ito po yung sa House Speaker at saka Majority Floor Leader, Yes. si House Speaker Bogie D at saka of course Majority Floor Leader Marcos. Sandro. So we expected that no in a sense nagagalaw na po siya na mabilis. And sa mga nangyayari po ngayon, siguro hindi naman po lingid sa kaalaman nyo no po. And sa Senate po, di ba, may mga nangyari din na, kumbaga, ang mga sangkot din or should I say involved, medyo parang magkakapamilya. So ano po yung masasabi nyo na para bang, I'm not saying na they're troublemaker, pero sa tingin nyo po, ano pong reaction nyo sa mga nangyari? Sa nangyayari po sa ating bansa, alam naman po natin na madami naman po talaga na nangyayari sa ating bansa ay konektado naman po sa mga dinastiya. Of course, 83% of our House of Representatives are dynasties, 75% of our senators are dynasties. And so whatever we see in the national news, whether it be yung mga nangyayari po, no, pwede po talaga siya i-connect sa dynasties. No? At gusto ko lang po banggitin no, dun sa House Bill na pinasa po. Madalas po hindi ata nagiging klaro sa public natin kung ano po yung impact ng mga iba't ibang bills, no, Opo. Miss Alex. Kasi I think importante din po na masabi din natin kung oo, pwede mong sabihin isang anti-dynasty law, no, yung tinatry nilang ipasa, pero tunay ba yon na anti-dynasty law? At yun ba Yun. talaga yung magiging solusyon sa paghawak ng kapangyarihan ng mga iilang pamilya dito sa Pilipinas, no? And siguro pwede po na nating ipaliwanag pa ng konti kung ano po itong anti-dynasty bill at isa lang pwedeng tumakbo sa kada pamilya sa posisyon, right? Yes, so comment ko lang po no, yung dun sa House of Representatives po natin para po sa impormasyon ng public. Marami po sa amin sa civil society nagsasabi, especially dito sa Dapat Isa Lang, sinasabi po namin yung bill na pumapasa po ngayon sa House of Representatives, it's not good enough, no? It's not hindi po siya yung magiging solusyon sa problema na nakikita natin sa paghawak ng kapangyarihan ng iilang pamilya. Kung basahin niyo po talaga yung version na yon, tinatawag nilang anti-dynasty bill, pero in actual truth po no, it allows for multiple family members pa rin po na makakaupo. For example, may mga ibang clans po dito na 11, 12, 13 ang nakaupo po ngayon simultaneously no sa isang probinsya. Kung ipasa po natin yung version ng House, isa o dalawa lang po Ang ang pwede. matatanggal doon sa 11 at Oh, 12. okay. At magandang matanong po sa atin doon, yun ba ay tunay na anti-dynasty bill na kinakailangan ng ating bansa? Madalas nga ang sinasabi ko po no, ang problema natin cancer no, parang Oo. laki-laki na ng problema, hawak na nila yung kapangyarihan. Pero bakit po ang gusto nating ipasang batas ay biogesic no? Parang Hindi hindi na yun talaga yun. makakagaling sa cancer. Correct, Kung hindi halimbawa naman kung yun stage 4 na, makakagaling. hindi na yun makakagaling pa, sir. Tama po, no? Kaya kami po sa Dapat Isa Lang, klaro po ang posisyon natin, no? Kailangan natin ng isang tunay na anti-dynasty law na makakasolve talaga po ng problema natin, no? Na talagang mababawasan po, no, ang numero ng mga political dynasties na nakahawak sa kapangyarihan. So that means dapat pala mapatunayan at malaman natin kung ito ba'y totoong anti-political dynasty bill, Sir Carlo. Sir Carlo? Parang nawala ata si Sir Carlo. Ay, pasensya Ayan. na po. Wala. Ayan, Yes, you're sorry, back. yes. And I was saying na dapat mapatunayan natin at meron tayong kumbaga proof na talagang ito'y totoong anti-political dynasty bill.
'di ba Sir Carlo? Yes. And Kaya yes sir, please go Opo, ahead. kaya po para sa amin po sa dapat isa lang, klaro po no na hindi lang pwede ang pwede na no. Mm. Minsan yung kasi sinasabi nila gusto lang nila magkaroon ng anti-dynasty law for the sake no of having anti-dynasty law. Pero klaro po sa saligang batas natin, it's a prohibition no. Kailangan natin talaga bawasan ang mga nakaupo na pamilya sa especially sa isang probinsya, etc. Kaya yung pinapaglaban po namin dito sa Dapat Isa Lang, kailangan natin ng tunay na anti-dynasty law na fourth degree, maximum isa lang sa national, Yes. maximum isa lang sa local, sa in one province, tas kailangan din may cooling off period, hindi pwedeng tuloy-tuloy. Kaya ang sinasabi Yes. namin, bawal sabay-sabay, bawal tuloy-tuloy. Maximum, isa lang sa national, And one isa lang sa local. local talaga makakaupo. So yung nangyayari pong parang Senate shake-up ngayon para bang so dapat po pala sir walang magkakapamilya na doon. Correct, no? So, ang palagi namin sinasabi, actually, kung ipasa po natin ang version, no, na gusto po ng Dapat Isa Lang, na sinusulong po namin sa People's Initiative, mawawala po dyan. Actually, Yung di ba, 8 po magkakapatid. sa kanila, magkakapatid. Opo Automatic po. Wala na po yan, no? Isa na lang po yung matitira talaga Mm-mm. sa kanila bawat pamilya. Yun na nga po parang yun pa yung nagiging cause na minsan na mga ganitong kaganapan ano po. And update po kami sir sa isinasagawang signature campaign ng Dapat Isa Lang movement. Yes. Yes po, no. So, ngayon po ang People's Initiative po ay isang proseso, isang kapangyarihan actually na binigay sa atin ng saligang batas na kaya po natin magpasa ng isang batas na hindi kailangan dumaan sa Kongreso at hindi Okay. kailangan dumaan sa presidente. Kapangyarihan po talaga natin to. At ito ang tinatawag nating People's Initiative. Nung nag-umpisa po kami sa Dapat Isa Lang dito sa People's Initiative, na ginawa natin itong People's Initiative, meron na din po kaming suspicion no, na baka yung Kongreso, hindi naman talaga sila gagawa ng batas na sila ang masasaktan. No? Parang, di Siyempre ba? Kaya parang ngayon, taliwas yun oo, sa kanila eh. taliwas din sa kanila. Kaya kitang-kita po natin, no, ang medyo lumalabas sa House of Representatives, it's a very, actually sasabihin ko nga, parang pro-dynasty bill po talaga siya eh. Kaya kami, nag-People's Initiative kami, nag-organisa na kami, at nangangampanya na kami. So, we've had a number of pilot sites na po, no, nagko-collecta na po kami ng mga pirma, pero ngayon nagfo-focus po kami sa pag-oorganisa ng isang makinarya, national, na makinarya kung saan pwedeng pumirma ang mga tao all over our country. Pero we started na the campaign na signature campaign. And so far sir, may datos ba kayo kung ilan na po yung recent na nakaperma? Di pa po klaro kasi ngayon Okay. po we are building the measures. So marami pa Okay. kaming mga commitments na kinukuha. Pero tina-target po natin within June, magkakaroon po tayo ng National Signing Day all over the Okay. country po. No? So kausap po namin ang iba't ibang eskwelahan, kausap po natin ang mga iba't ibang simbahan, mga iba't ibang grupo na gusto mag-organisa. And in June 12, no, hopefully we will be able to gather signatures nationwide. So all sectors pwede po dito sa signature Yes, campaign? all sectors. So please watch out po no sa aming Facebook page of course kasi i-announce po namin saan yung mga signature collection sites all over the country this coming June. And sir, message po sa mga voters na sumusuporta sa dinastiya. Ayan. Para sa amin klaro naman po sa Dapat Isa Lang na ang gusto po natin ay i-prohibit ang political dynasties at yung isang rason naman po talaga doon, naniniwala kami na marami ding magaling na Pilipino na gusto din magserbisyo no, sa Yes. publiko. Pero dahil wala silang makinarya, wala silang pangalan na hawak ng mga dinastiya, hindi sila nabibigyan no, ng ng chance talaga Oo nga. manalo kasi alam naman labanan yan ng makinarya, Yes. ng pangalan. So para po sa akin, para sa mga voters po, no, naniniwala ko na madaming magagaling na Pilipino. At bigyan po natin sila ng oportunidad na tumakbo by prohibiting no, and limiting the control of political dynasties. Sinasabi din po namin, hindi po totoo na yung goal natin ay bawal na po talaga tumakbo ang political families. Oo. Pwede pa rin po. Pwede. Pero sinasabi lang namin, dapat isa lang sa national, dapat isa lang sa local, para iba naman, para tayo naman. O May para mabigyan naman ng oportunidad tayo. kumbaga pagkakataon yung iba na minsan na parang mas alam pa nga natin Sir Carlo na parang mas magaling pa nga sila.
Hindi sila mga aktor. Kumbaga. Of course, no, Miss Alex. To, tama po yun, no? At alam mo, sa pag-iikot namin, matagal na po kami nagpo-political education. Mm-mm. Makikinig ka sa mga tao, mga leaders natin sa ground, yung mga grassroots leader, labor leaders, farmer leaders. Alam po nila ang mga problema na nakikita nila sa kanilang mga komunidad, sa mga kanilang lugar. Pero hindi po sila nabibigyan ng kapangyarihan at ng oportunidad para magserbisyo as an Mhm. elected official, no? And para sa akin, if we limit the seats, nabawasan po natin na parehas-parehas na lang na pangalan at saka Mm-mm. mukha nakaupo, bibigyan po natin ng oportunidad mga mamamayang Pilipino na yung mga magagaling na kaya din makapagserbisyo para sa ating Oo bansa. nga po eh. And yung reaction niyo sir kasi parang 'di ba yung nangyayari ngayon? Kailangan ba talagang mangyari ito ano na parang sa history ng Senate parang hindi pa nangyari yung mga ganung bagay simula pa nung May 11 hanggang kahapon. Di pa natin alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari eh. Since ngayon po ay sabi ng DOJ na isa ng fugitive si Bato, di natin lalaman kung ano bang susunod na mga pangyayari. So ano pong inaasahan natin sir sa dito naman reaction nyo po sa Senate po and kaya Yeah. ba to? Kaya maganda po, no, yung nangyari po sa Senate. Alam mo, isang gusto muna namin sabihin na thank you talaga sa media na nandun po sila at nanindigan sila. Mm-mm. Kasi habang nandun sila, pinakita talaga nila sa Pilipino anong mangyayari. Kahit anong judgment man ang gusto natin ibigay, at least nakita natin na ebidensya, pinakita ng media ano Mm-mm. talaga nangyari, and we allow the Filipino people, no, to judge. At para sa akin, to be honest, no, frustrating, 'di ba? Na parang Yeah. tinitingnan natin yung mga institusyon na 'to, sana ginagawa natin yung responsibilidad natin, 'di ba? Na gawin yung tama. Pero parang minsan kung tinitingnan natin, parang hindi ata ito yung Senado na gusto natin Oo nga na makita, no? parang And medyo nauwi oo. na sa teleserye kung titingnan Oo, natin no. Yun ang sabi ng mga taong bayan eh. correct. Yun din yung mga nakikita ko po, no, na Mm. parang ganito ba talaga ang mga senador? Kaya minsan inisip ko, kailangan ba natin maghintay ng 2028 elections? Yeah. Kasi di ba yun madalas ng tingin ng mga tao. Pero para sa akin po, ito po yung kapangyarihan ng Dapat Isa Lang movement. Binibigyan natin ng oportunidad mga tao ngayon kumilos at gumalaw. Yes. Kung malalim yung galit natin, kung malalim yung frustration po natin sa nangyayari sa ating bansa, ito na po yung oportunidad na pwede natin baguhin kung sino yung pwedeng mamuno dito sa Pilipinas, no? And that starts by passing an anti-dynasty law, a genuine anti-dynasty law. Yes, isang tunay, genuine na anti-political dynasty law. And Sir Carlo, maraming salamat for your time and sa mga susunod po, sana ma-interview ka po ulit namin. Yes, and thank you, Miss Alex. yes, and God bless po and ingat po kayo and good luck po sa inyo. Yes, maraming salamat po. Ayan mga kasama na ating nakapanayam si Sir Carlo Abadines ng Simbahang Lingkod ng Bayan, Executive Director at siya rin po ay petitioner ng Dapat Isa Lang Movement. Ayan mga kasama.